Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ngayong gabing ito, magkakaroon tayo ng magandang tanungan, no? Ngayong gabi, meron tayong pagsagot sa katanungan. Kung aral ng Katoliko ang itatanong sa amin, aral ng Katoliko din ang isasagot namin sa paraan kung paano ituro ng Katoliko at hindi sa paraan na nasa kokote na nagtatanong. No? Kasi yung kanila kaya sila nasa mga sulpot na iglesia dahil kinakalikot nila ang kanilang isip. Paano yan? Iba ang turo, iba ang kanilang iniisip na akala nila yan ang turo. Kaya kapag may nagtanong ngayon ng aral ng Katoliko, kami sasagot ayon sa turo ng Katoliko at hindi ayon sa kokote nyong mali. Okay? Atin nang simulan ng pagtanggap ng katanungan. Edwin X. Aguilar, good evening, pasok. Oo. Oh, go ahead. Dando. Oh. Sige, anong gusto mo itanong? Sabi mo, kayo ang gumawa ng Biblia. Totoo ba yan? Ano? Sabi nyo, kayo ang gumawa ng Biblia. Totoo ba yan? Kami ang gumawa ng? Biblia. Sabi nyo, kayo ang gumawa ng Biblia. Totoo ba yan? Based sa presentation kanina, maliban na lang kung hindi ka nakinig. At kung tutol ka, maglabas ka ng ebidensyang hindi Katoliko ang gumawa. Hindi. Makinig ka sa sabihin ko. Sabi nyo, kayo ang gumawa ng Biblia. Totoo ba yun? Gaya na sinabi ko kanina, based sa presentation, kami ang gumawa. At kung tutol ka doon, maglabas ka ng ebidensyang tumahimik ka muna. Bastos na ba naman to? Hindi pa ako tapos magsagot. Huwag kang masyadong hot. Ha? Maaano ka ngayon? Ha? Yes, totoo ang nasa presentation, pinakita kanina. Hindi naman amin yung mga aklat na yun eh. Ngayon, kung tutol ka doon, maglabas ka ng ebidensya na hindi kami ang gumawa. Yon, go, unmute. Makinig ka dyan daw. Mag-example ako ng isa. Si Moises. Katoliko ba yan si Moises? Ay, si Moises hindi siya Katoliko. Pero hindi siya ang gumawa ng Biblia. Hindi siya ang gumawa ng Biblia. Hindi siya ang gumawa ng Biblia. Isa-isahin natin dando. Makinig ka. Isa-isahin natin ang Biblia. Si Jeremiah. Teka. Ano to? Mali ang ginagawa mong paraan. Ang Biblia, combination na yan ng Old Testament at New Testament. Ang ginawa ni Moises, yun lang 5 books of Moses. Genesis, Exodo, Levitico, Deuteronomio, at Numbers. Yun lang ang ginawa ni Moises. Ang ginawa ni Moises, hindi yun Biblia. Tanda mo ha? Ang Biblia consisting ng Old and New Testament. Sa panahon ni Moises, wala pang New Testament, wala pang Malakyas, wala pang Isayas, wala pang Awit, wala pang Kawikaan. Kaya ayusin mo pagtatanong mo para hindi magmukhang invalido. Next question. Sige, go. Sige, wag kang dumaldal diyan nang hindi ko naririnig. Pag ako sumagot, tumahimik ka para hindi ka ma-mute. Sige. Si Jeremias. Katoliko ba yan? Si Jeremias. Si Isaias. Katoliko ba yan? Ano ba naman yung matanong na yan? Isa-isahin natin. Si Jeremias, si Moises, si Isaias, hindi sila ang gumawa ng Biblia. Si Jeremias, Isaias, Katoliko yan. Etong sagot ko, si Isaias, si Moises, si Jeremias,
hindi sila ang gumawa ng Biblia. Sige, sagutin mo, litra po litra. May mabasa ba ngayon namin sa Ay, nako, natataranta. Huwag ka munang mataranta. Kumalma ka lang para hindi ka magmumukhang katawa-tawa. Unang-una, ang Katoliko, hindi kami letra por letra. Hindi kami letra por letra. Hindi kami Bible alone. Pangalawa, si Moises, si Jeremias, si Isaias, hindi sila ang gumawa ng Biblia. Ang tanong mo kasi ganito, mag-isip ka. Ang tanong mo ganito, totoo ba na Katoliko ang gumawa ng Biblia? Ang sagot, yes. Tapos ang tanong mo, si Moises, Katoliko ba yon? Unang-una, si Moises, hindi siya ang gumawa ng Biblia. Pangalawa, si Jeremias, hindi siya ang gumawa ng Biblia. Pangatlo, si Isaias, hindi siya ang gumawa ng Biblia. Ang premise mo, doon ka mag-focus, Katoliko ba ang gumawa ng Biblia? Huwag kang ano dyan. Sige, ibalik natin, baka mag-focus ka na. Sige, go! Unmute! Sige! Unmute! Pakitaan mo ako ng galing mo. Huwag yung init ng ulo. Sige, go! Unmute na! Go! Sige, sagutin mo dyan, Dok. Categorical question. Oh, categorical question. Sinong Romanong Katoliko ang inutusan ng Diyos na magawa ng Biblia? Sinong Romano Katoliko ang inutusan ng Diyos? Ay hindi nag-utos ang Diyos. Hindi nag-utos ang Diyos na gumawa kayo ng Biblia. Walang sino mang inutusan ang Diyos, propeta man o apostoles, na gumawa kayo ng Biblia. Wala. Lumapit ka dyan, Dok, ha? Kaya tayo may sige. Biblia ngayon dahil nag-utos si Pope Damaso. Walang talata sa Biblia na nag-utos ang Diyos na magsulat kayo. Wala. Sige. Oh, Sige, mali. Sige. Sabi mo kayo ang gumawa eh. Ulitin ko ha. Kami ang gumawa. Eto yon. Ba't kami ang gumawa? Kami ang nag-compile. Ang Biblia, mga aklat yan na kung saan napunta. Kaya ang ginawa ng Katoliko, nag-utos si Pope Damaso kay Saint Jerome na ipunin lahat ng aklat. Pagkatapos, dinagdag ni Saint Jerome yung 27 books as New Testament. Siya ang pumili ng mga aklat para gawing New Testament. At dahil doon nabuo ang Old and New Testament ng Biblia. At yun ang naging Biblia. Walang sino mang apostoles o propeta ang gumawa niyan para yay mabuong maging isang Biblia. Katoliko ang tumarbaho niyan. Katoliko ang nag-compile niyan. Ni walang kaalam-alam si Apostol Pablo na yung kanyang mga sulat kay Timoteo idadagdag sa Biblia. Wala siyang alam doon. Katoliko ang gumawa niya, kaya Katoliko ang gumawa. Whether you like it or not, tanggapin mo man o hindi, wala akong pakialam doon. Ang sa akin, isasabi ko ang totoo, Katoliko ang gumawa at hindi ang Protestante. Next question. No. Jendo, makinig ka sa akin. Sabi mo kayo may-ari ng Biblia. Yes. Nakinig ka sa? Sinong Romanong Katoliko ang inutusan ng Diyos? Na magsulat ang Biblia. Sinong Romanong Katoliko? Ay, mali na naman. Ang tanong ay nakabatay sa hindi turo ng Katoliko. Hindi ganyan ang turo ng Katoliko. Ang turo ng Katoliko ay ganito. Kaya nagkaroon tayo ng Biblia ngayon dahil tinarbaho ni Pope Damaso at saka ni Saint Jerome. Dahil hindi nag-utos ang Panginoon na gumawa kayo ng Biblia. Yan ha? Yan sagot ko ha. Hindi kailanman nag-utos ang Panginoon na gumawa kayo ng Biblia. Wala siyang utos na ganon. Kaya ang tanong mo, invalido. Kung meron bang Romano Katolikong inutusan na magsulat ng Biblia, mali yun dahil hindi ganyan ang aming turo. Kaya pala kayo na tutuliro sa inyong mga tindig sa mga protestante dahil ipinapalitaw nyo na yung turo daw namin ay hindi yung turo namin kundi yung akala nyo turo namin. O ano? Edwinix, ilabas mo naman yung mga tanong na mga balido, hindi yung mga invalidong maling tanong. Mali ang mga tanong mo eh. Oh.
Next. Jando. Ano? Hello. Oh, go ahead. Kung mayroon ako mababasa sa Biblia nga hindi kayo ang inutusan. Oh, sige. Oh, sige. Ito. Nakipag-ano siya, ha? Sige. Anong talata sa Biblia mababasa natin na hindi ang Romano Katoliko ang inutusan? Anong talata? Hindi. Anong talata? Sabi mo kasi, Makinig ka. kung mababasa sa Biblia na hindi Romano Katoliko inutusan. Sige, saang talata? Labas natin. O, kanina. Makinig ka. Makinig ka. Kung sino inutusan ng Diyos, ha? Sa 1 Timoteo 3:16. Mayroon bang Romano diyan? Ay, mali na naman. Hindi yan ang ano mo. Ang ipinaghahamon mo sa akin kung mababasa mo. Ha? Ang ipinaghahamon mo sa akin kung mababasa mo. Teka, bastos to. Nasasalita ako. Patunayan ko nga ani. Wait lang ha, bastos to. Mayroon bang Romano diyan? Sa 1 Timoteo 3:16. Eto ha. Hindi ko siya ma-mute. Ito. Ulitin ko ha. Ang sabi mo, kung mabasa mo sa Biblia na hindi Romano Katoliko ang inutusan. So, kailangan basahin mo, hindi Romano Katoliko ang inutusan. Pag hindi mabasa, ipapabasa ko yan sa mga kasamahan natin. Pag hindi mabasa yung hindi Romano Katoliko ang inutusan, lalabas sinungaling kang tao ka. Sige, ilabas mo anong talata nga nababasa natin, hindi Romano Katoliko inutusan. Sige, anong talata? Makinig ka naman sa akin. Anong talata? Yan o. Kung napapansin ninyo, demand tong si Edwin X. Aguilar na makinig daw ako sa kanya. Siya nga mismo din nakikinig sa akin eh. Magde-demand siya sa akin na pakinggan ko siya, siya mismo hindi nakikinig sa akin. Sa mga ayaw makinig sa aming mga sagot, hindi rin kami makikinig sa inyo. Bakit? Kaya nito, tanong nito. Sabi niya, kung mabasa ko Jando na hindi Romano Katoliko ang inutusan. Sabi ko sa niya, sige, labas mo talata na mababasa talaga. Hindi Romano Katoliko ang inutusan. Talagang mababasa talaga ha? Hindi Romano Katoliko ang inutusan. Walang binasa eh. Wala. Kaya ito si Edwin X. Aguilar, siguro, ano to siya? Ano ba sa Tagalog yung tagam? Natuto na siguro, no? Nagtanda na siguro to. Na yung kanyang mga teknik na panggagancho, hindi umuubra sa punto por punto. Ang style niya, magtatanong siya tapos idedeman niya na ang sagot ay letra por letra, o di kaya magtatanong siya na out of context. Gaya na lang halimbawa, ang leading question niya is, totoo ba na kayo ang gumawa ng Biblia? Based sa presentation ni Wendell, yes, totoo, kami ang gumawa ng Biblia. Tapos, ang follow-up question naman niya, si Moises ba Katoliko? Ang layo naman ng follow-up question. Bakit? Hindi naman si Moises ang gumawa ng Biblia. Tapos sabi niya, si Jeremias ba Katoliko? Hindi rin si Jeremias ang gumawa ng Biblia. Ang gusto niya, sumagot ako sa gusto niya na isagot ko sa kanya. Hindi pwede yun. Ha? Kung misleading ang mga katanungan, hindi ko ibibigay ang sagot kasi misleading nga eh. Kung misleading, pag sumagot ka sa isang misleading question, pati ang sagot mo mamimislead. Yan nga misleading eh. Kaya yun ang nangyari. Hindi ko sinasagot ang kanyang katanungan na misleading kasi ang premise niya, totoo ba na kami ang gumawa ng Biblia? Katoliko ba ang gumawa ng Biblia? Yun ang premise. Kung hindi pala Katoliko, sinong protestante ang gumawa? Wala naman siyang maibigay. Follow up naman niya, si Moises ba Katoliko? Pag yan sinagot mo, ang misleading question na yan, pati ang sagot mo will cause into misleading idea. Kaya ang mga misleading na katanungan, hindi kailangan sagutin. Kung babasahin natin sa sa Biblia, may nakalagay sa Biblia
na pag sinagot mo ang mga tanong na ng mga loko-loko, magiging loko-loko ka rin gaya na nagtatanong. Kaya mas better sa mga misleading question, hindi kailangan sagutin ng ayon sa kanilang gusto dahil ang tama mong sagot will cause into misleading idea. Ang sabi ko kanina, sinong Romano ang inutusan ng Diyos? Ay, wala kaming turo na ganyan. Meron kang magbasa, wala? Wala kaming turo na ganyan. Tanungin mo ako batay sa turo namin. Sabi mo sa iyo. Tanungin mo ako batay sa turo namin. Sabi mo sa inyo. Ha? Tanungin mo ako batay sa turo namin. Inamin niyo kasi, ito ha. Inamin niyo kasi sa iyo ang Biblia eh. Yes, kami ang gumawa ng Biblia, bro. Dahil magtanong lang ako sa iyo. Before Katoliko, wala namang Biblia. Magtanong lang ako sa iyo. Oo. Kung may ang unang hubad o ang unang akda ng Biblia na Hebreo, Aramaic at Greek, mayroon bang original na Romano dyan? Merong Romano, bro. Si Timoteo, Romano yun. Saan sa talata sa Biblia nga di alamin mo kung Romano sa Hebreo? di alamin mo kung taga saan si Timoteo. Taga saan si Lino? Ito ha. Babasa ko ng ebidensya. Babasa ko ng ebidensya. Tumahimik ka muna. Gusto niya na ng Romano. O, di maglalabas ng ebidensya. Ang unang ebidensyang kukunin ko ay yung ating basahin yung ikalawang Timoteo 4:21. Basahin ko muna ha, para makita ninyo na meron talagang Romano. Eto, ikalawang Timoteo 4:21, ang sabi ganito. Yan. Pilitin mong makapunta dito bago magtaglamig. Kinukumusta ka ni Eubolo, Pudente, Lino, Claudia, at lahat ng mga kapatid. Yan ha. Liwanag dyan ha. Si Eubulus, si Pudens, si Linus, si Claudia, at ang lahat ng mga kapatid. Ang tanong, taga saan sila? O sige, tingnan natin kung taga saan sila. Tingnan natin sa isang ebidensya from history, commentary on the New Testament, kung taga saan sila Eubulus. Yun. Ang sabi ganito, taga saan sila? Eto. Ayan. 2 Timothy 4:19-22. Erastus, mentioned in Romans 16:23, is a city treasurer of Corinth. Trophimus was an Ephesian of pagan origin. These are members of the Roman Church. These are members of the Roman Church. Sino? Yung nasa ikalawang Timoteo 4:21. These are members of the Roman Church known to Timothy from his stay at Rome during Paul's first imprisonment. Linus, according to Saint Irenaeus, is Saint Peter's successor. Tapos ang tanong niya kanina, sinong Romano Katoliko ang inutusan na magsulat sa Biblia? Eto, buti naalala ko yung isang ebidensyang binasa ni Father Darwin Gitgano doon sa kanilang debate ni Ramil Parba. Eto ngayon yun, yung gusto mong ilantad natin, Okay, ito yung yung history na yon. Yan, yung ginamit noon sa debate. Yan. Those most remarkable and zealous propagator among the apostles, however, was Saul, later known as Saint Paul. Saint Paul was born of Jewish parents but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians, but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church after his miraculous conversion on the road to Damascus. So si Apostol Pablo is the most
the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church at siya ay Roman citizen. Maliwanag ba? Si Apostol Pablo ay Roman citizen at tireless preacher ng Catholic Church. Yan, nasagot na ang tanong mo. O sige, sana maghunos dili ka na dahil nasagot na ang tanong mo. You do next, Aguilar. Dando, hindi mo nasagot. Sino ano ba naman Roman to? Catholic? Litra po litra ba? Anong hindi ba naman hindi nasagot? Litra po litra. Anong letra por letra? Roman Catholic, litra po. Anong letra por letra? Ano ba naman to? Letra por letra? Ang Katoliko ba letra por letra? Ay, kawawa naman to. Sige, maglabas na naman tayo ng isa pang ebidensya. Ayaw mo yan eh. Eto, si Apostol Juan mismo. Yan, si Apostol John. Eto ay sinasabi ganito. Sa paraphrase on the New Testament by Richard Baxter, sa John chapter 10 verse 16. Ano ang sabi ni Apostle John? And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Ito'y sinabi ni Kristo. John 10:16. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church. Under me, their only universal head and shepherd. Ayan. So, nasagot na ang tanong. Next na tanong. Hindi Dando, hindi mo nasagot. Yung author, yung sabihin mo. Yung sumulat ba? Yung sumulat. Yun na nga. Si Apostol Pablo ang sumulat. Ang Diyos. Na Romano Katoliko. Yun na nga. Word. Yun na nga. Ang tanong mo, sinong Romano Katoliko ang inutusan? Si Apostol Pablo, inutusang magsulat. Si Apostol Pablo, Roman citizen. At si Apostol Pablo ay tireless preacher of the Catholic Church. Pagdugtungin natin ang mga ebidensya. Si Apostol Pablo, Roman citizen. Si Apostol Pablo, tireless preacher of the Catholic Church. Ngayon, tanong mo, sinong Romano Katolikong inutusan? Si Apostol Pablo. Ang dali na lang naman nun. Next question. Yung author, yung nagsulat ba? Yung sumulat. Yun na nga, si Apostol Pablo sumulat. Romano Katoliko. Ay, kung mapatunayan ko, nga Israel, si Apostol Pablo, kung mapatunayan ko, yung angkan si kabay namin. Paano? Saan angkan galing sa kabay namin? Ay, mapatunayan ko, na Hudyo si Pablo. Kahit sabihin pa natin na si Apostol Pablo ay lahi ni Benjamin, nasa Biblia rin naman na siya ay Roman citizen. Hindi ba nung sinampal siya, sinabi niya na siya ay Roman citizen? At siya ay tireless preacher of the Catholic Church. Kaya siya ay Roman Catholic Church. Sige na, go ahead na. Tahan na. Gando. Patunayan ko nga hindi angkan nga galing si Pablo na Romano. Angkan sa ng Israel, kung mapatunayan ko. Sige. Nga angkan sa ng Israel. Brother Romel Palma. Brother Romel, andyan ka, Brother Romel? Nga angkan sa ni Benjamin, kung mapatunayan ko. Romel, Sa Israel si Pablo. Andyan ka, Brother Romel? Hindi siya angkan sa Roma. Sige, andyan ka? Ano? Yes, bro. Saang talata nga sa Biblia, bro, na si San Pablo ay Roman citizen? Angkan. Okay. Angkan. Kapin. Meron yan. Saang talata nga yun para maano natin na siya ay Roman citizen? Okay, hanapin natin. Mukhang nasa ano yun? Gawa 22 yata, nakalimutan ko na kasi. Gawa 22, try natin ha, baka matrace ko ha. Matagal ko na hindi nagagamit yun eh. Gawa 22. Sa Acts 22 yun, Acts 22-27. 27? Anong sabi Tama. Nasa Acts 22, from 22 to 29, nandyan. Sabi. Explanation ni San Pablo, bakit Eto sabi. Sabi ni Apostol Pablo mismo. Kaya lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya'y tinanong, ikaw gabay Romano? Opo, sagot niya. Edwin. Ayan, Edwin. Gawa 22-27. Tinanong si Hindi Apostol. yan ang ibig kong sabihin. Tinanong siya. Tangayon ka ba dyan na siya ay Romano?
Normal kay dumating siya sa Roma. Yung Hindi, angkan, hindi, saan hindi, galing hindi, angkan hindi. si Pablo? Hindi, tinanong siya, ikaw ba'y Romano? Ikaw ba'y Romano? Ang sagot niya, opo. Sangayon ka dyan, na siya ay Romano. Makinig ka sa akin, Jando, makinig ka. Saan galing angkan si Pablo? Hindi yan ang issue dyan. Patunayan ko sa iyo Ang issue dyan, si Apostol Pablo ba ay Romano? Yes or no? Angkan Romano, Pablo. Hindi, tanong ko sa iyo, si Apostol Pablo ba, ayon sa kanya, siya ba ay Romano? Yes or no? Patunayan ko, Jando, ha? Hindi, sumagot Hudyo si ka. Pablo. Patunayan ko. Sumagot ka, totoo ba? Patunayan ko. Totoo ba o hindi? Makinig ka sa akin. Totoo ba o hindi? Ha? Nga angkan siya ni Benjamin. Hindi, yan ang tanong ko. Ang tanong ko sa'yo, totoo bang sinasabi niya na siya ay Romano? Jando. Ang pinagmulan, Hindi ko tinatanong kung ano ang kanyang pinagmulan. Pablo. Hindi ko tinatanong. Yan ang pag-usapan natin. Teka ha? No, yan ang pag-usapan, hindi kay Romano. Ang tanong mo kasi, sinong Romano Katolikong inutusan na magsulat ng Biblia? Yan ang tanong mo, sinong Romano Katoliko? Hindi ka naman tanong kung sinong Israelita. Ang tanong mo, sinong Romano Katoliko? Ang tanong ko ngayon sa'yo, to make it clarify, totoo ba ang sinasabi ni Apostol Pablo na siya ay Romano? Yes or no? Sagot! Ano? Next. Bigyan ako ng litra por litra. Hindi, Romano hindi yan ang Katoliko, tanong utusan ng ko. Diyos. Litra por litra. Sige. Anong letra por letra? Hindi kami Bible alone dito. Babasahin, Para babasahin letra mo. por letra ka. Ano ba naman to? Natataranta na. Naipit na. Nabutata na. Kaya nagliletra por letra na. Ay naku, yan ang problema dyan. Alam mo, ang maling paraan niyang paggagamit ng letra por letra maling paraan yan. Patunayan natin ang maling paraan yan, ano? Eto, ano ba yung sinabi niya noon? Saan ba yung sinabi ni Eli Soriano patungkol sa letra por letra? Yan ay maling paraan ng paggamit ng Biblia. Hindi amin to ha. Baka sabihin mo na sa amin to. Kukuha ako ng ebidensya, hindi kami ang gumawa. Ano bang sabi niya ni ito ay sa dating daan. Ito, pakinggan natin. At sana naunawaan mo. Kaya lang, di natin talaga matatapos pang usapan to. Mahabang paksa ito. Kasi ang hinahanap mo palagi, mabasa, si Kristo ang tunay na Diyos. Kristo ang tunay na Diyos. Si Kristo ang tunay na Diyos. Yun ang gusto mo mabasa letra por letra para kung hahanapin ko rin sa'yo, basahin mo, si Manalo ang anghel sa sikatan ng araw. Wala kang mababasa nun. Letra por letra, si Manalo anghel sa sikatan ng araw. Kahit nga sa lubugan ng araw, hindi mo kayang basahin si Manalo yung anghel Yun ang ibig ko sabihin. Huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Ayan, hindi lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Kaya ang tanong ko sa iyo, uulitin ko, ano? Ikaw ba'y sumasang-ayon sa sagot ni Apostol Pablo na siya ay Romano? Yes or no? Yung tanong ko ha. Inamin ko sa iyo yung Biblia Hindi, ang tanong ko sa iyo, sumasang-ayon ka ba? Word for word. Na sumulat ng Biblia na inutusan ng Diyos. Yan ang nga. Sinong Romano? Ayan Romano, si Apostol Pablo. Apostol Pablo, Romano. Sige, maganda yan. Maganda nga. Na Romano Katoliko. Romano Katoliko ha. Romano Katoliko si Apostol Pablo. Ayan Romano siya. Tama ba, mali? Yung inutusan ng gumawa ng Biblia. Yan na nga, inutusan siya magsulat ng Biblia. Letra por letra. Ayan na nga, Romano. Sige. Saan ayan na nga na Romano Katoliko, inutusan ng Diyos. Ayan na nga, si Apostol Pablo, inutusan. Gumawa ng Biblia, letra por letra. Ayan na nga, andyan na nga Sige, bigyan ako ng talata. Sige. Ayan na nga, ayan ang talata.
Letra por letra, Romano. Ayan, letra por letra. Si San Pablo, Hindi sabi yan. niya, siya ay Mali yan, Romano. Hindi yan author. Ha? O, asan ang galing mo? Inutusan ng Diyos. Ayan, Romano inutusan. Katoliko. O, yeah, sige, sige. Sabi mo, Saan talata? inutusan ng Diyos. Inutusan daw ng Diyos. O, sige. Ano ba ang sabi ni Apostol Pablo unang Korinto 14:37? Ano sabi ni Apostol Pablo? Kung inaakala ni naman na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Si Apostol Pablo nagsulat utos ng Panginoon. Ano siya? Balikan natin 22-27. Aya lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya'y tinanong, ikaw nga ba'y Romano? Opo, ang sagot niya. Oh, edi inutusan ng Panginoon magsulat Romano, Katoliko. O yay, nako. Oh, yan. Letra Ang por layo. letra na yan. Ang layo ng sagot mo, hindi Ay, nako, taka, malayo daw Ang sagot layo, ko. hindi mo mabasa. Buddy Hindi Romel. mo talaga mabasa. Buddy Romel, Yung hanap ko, word for word yung hanap ko. Bro. malayo ba ang sagot ko sa tanong niya? Actually, yung malayo bro, yung pagkakaunawa niya, napaka-klaro naman yung sagot, no? Pulidong-pulido nga eh. Yung tanong ay sinasagot talaga, punto por punto. Yun, sinasagot natin punto por punto. Kaso nga lang, namimiloso po. Ang gusto niya basahin sa isang talata na Romano Katoliko ang inutusan. Ay nako, ano ba ang turo ng Biblia sa mga pilosopo? Basahin natin ang Kolosas 2:8. Ang sabi ay ganito sa mga pilosopo, mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya ni Edwin X. Aguilar. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Dinadaan tayo sa pilosopo. Anong letra por letra pinagsasabi mo? Kailan ba naging theological ano yung letra por letra? Kaya nga tayo mga Katoliko, hindi tayo letra por letra Bible alone. Natatawa ako kay Edwin X. Dinadaan na sa letra por letra kasi may ebidensya. Sino daw inutusang Romano Katoliko? Ito ating i-refresh ang mga ebidensya. Si Apostol Pablo, ang mga apostol, sabi sa paraphrase ng New Testament, sila ay shall be one Catholic Church. Katoliko sila. Pangalawang ebidensya, si Apostol Pablo mismo, tireless preacher of the Catholic Church. O, ating balikan yung ebidensya binasa ko kanina. Na si, ayan, Apostol Pablo ay tireless preacher of the Catholic Church. Ayan. Oh. Ayan o. Paul was born of Jewish parents. Tama. Siya ay pinanganak sa Jewish parents sa lahi ni Benjamin. Tama yon. But was a Roman citizen. So wala akong problema. Sabi niya, patutunayan ko. Siya lahi ni Benjamin. Siya lahi ng Israelita. Binasa ko na nga kanina pa eh. Saint Paul was born of Jewish parents. Binasa ko na nga kanina. Patutunayan. Binasa ko na nga eh. Oh, Saint Paul was born of Jewish parents but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church. Si Apostol Pablo pala, tagapangaral ng Catholic Church. Ngayon, ang tanong, siya ba ay Romano? Ayan, siya ay Romano. Ayon sa gawa, balikan natin yung gawa 22:27. Anong sabi niya doon? Kaya pumunta ang commander kay Pablo at nagtanong, Romano ka ba? Opo, sagot ni Pablo. O yan. So, si Pablo, tireless preacher of the Catholic Church. Siya ay Romano citizen at siya ay
tagasulat ng kanyang mga aklat? Romano Katoliko si Apostol Pablo, tapos sabi mo ang layo ng sagot ko. Ano ba naman yan? Yes, ngayon talaga. Yung hinahanap ko, yung mababasa. Ayun, Yung binasa. mababasa talaga. O yan, tanong ko. Yung mababasa talaga. O ngayon, sabi niya, na inutusan ng Diyos. ang sabi niya, ang hinahanap niya yung mababasa. Eto ngayon, sumagot naman ako, nabasa ko ba na si Apostol Pablo ay Katoliko preacher? Yes, nabasa ko. Nabasa ko ba ni si Apostol Pablo ay Romano? Yes, nabasa ko. Nabasa ko ba na ang sa Biblia na na Catholic Church ang iglesia? Yes, nabasa ko. Di let us investigate, connecting the dots, at ito na ang resulta. Si Apostol Pablo ay Romano Katoliko. Katunayan, Edwin X, si Apostol Pablo sa Romano Katoliko inilibing. Paano mga ididina yan? Hoy, Edwin X, paano mo ididina ngayon yan? Si Pablo sa amin nilibing. Talaga basahin mo. Yung hanap ko talaga. Ay nako, hindi pwede yung iyong hanap mo. Kasi yung hanap mo, imbento mo lang yan. Hindi ganyan ang talagang pagsasaliksik sa Biblia. Maling paraan yung ginagawa mo, hindi yan tama. Forward. Ano? Dyan do? Yun talaga hanap ko. Yung lang. Ay, yung ginagawa mo, nakahanapin mo letra por letra, si Pablo ay Romano Katolikong tagasulat ng Biblia. Mali yan, maling paraan ng kaya ka pala sulpot eh. Kaya ka pala sulpot dahil ganyan ka mag-aral. Hindi ganyan ang tamang paggamit ng Biblia. Si Pablo ay Romano, si Pablo ay tagapangaral ng Katoliko, at si Pablo inilibing sa Romano Katoliko. Kaya siya, akalain mo, si Pablo inilibing sa Romano Katoliko? Hindi sa inyo? Word na inutusan ng Biblia, word for word na sumulat ng Biblia. Sinong Romano Katoliko? Yung mababasa talaga. Ayun na nga, binasa ko na. Sinong Romano Katolikong inutusan? Si Apostol Pablo. Kung yung hinahanap mo letra por letra, di ko problema yan. Ano? Hindi mo nasagot. Hindi daw nasagot. Balikan natin ulit. Brother Romel Palma, hindi ko ba nasagot? Okay bro, actually kanina pa sa bro insert ng kanyang paniniwala na sabi niya daw kailangan magpapaletra po letra. Pero naman babalikan mo ng katanungan ay hindi naman siya sumasagot. Tinatanong mo sa kanina, mayroon ba mababasa? Yung tinatanong niya sa atin Brother Jando, saan daw mababasa na yung Romano Katoliko sa Biblia ha? Yung Romano Katoliko ang gumawa ng Biblia. Ang tatanong natin sa kanya, saan mo naman mababasa na merong gumawa ng Biblia diyan mismo sa Biblia? Okay, Brother Wendell? Anong sikta ba itong nagtanong? Ewan ko, Sabadista siguro to eh. Sabadista ka ba, Edwin X? Anong sikta siya? SDA ka, bro? Yes, Genesis 2:3, wala pang Katoliko dyan. Anong Genesis 2:3? Seventh-day Adventist ka ba? Magtanong ako sa kanya, Brad Jando. Wala pang Romano dyan, mayroon ng 7-day. Ang tanong ko sa kanya, Brad Jando, kapatid, sino ang nagpili na magiging 27 books ang New Testament? Yun. Sige bro, pakisagot yun. Sino ang pumili ng 27 books para gawing New Testament? Ako ang nagtanong ha. Ako ang nagtanong. Hindi, tinatanong ka ngayon kasi Dapat pumututol ka eh. Magtulong-tulong kayo Tinanong kita ngayon dahil mariin mong tinututulan. Mariin mong tinututulan. Talibong. Sagutin mo yung tanong ko. Talibong. Sino ang nagpili na magiging 27 books ang New Question and Testament? answer, diba? Ako dapat ang magtanong. Bakit kayo nagtanong Huwag kang sa akin? matakot, kapatid. Huwag kang Teka matakot. lang. Sabi mo Sige, tatanungin kita. Brother- sabi mo kasi kanina
na alam mo na hindi ang simbahang Katoliko ang nag-compile ng Bible. Ngayon, pag ikaw ang tanungin, takot na takot kang sasagot. Sino ang nagpili na magiging 27 books ang New Testament? Ay, Brother Wendell, wala palang alam to sa patakaran ng punto por punto sa talakayan. Eto ha, makinig ka. Ang patakaran ng punto por punto ay ganito. Kapag nagtanong sa amin, kami sasagot. Kapag kumontra, kami ang magtatanong for clarification. Kaya obliged kang sumagot para pag kami ang nagtanong kasi for clarification yon. Kaya ngayon, ako yung sumagot kanina na Katoliko ang gumawa, tumutol ka. At may mga ebidensya, pinagbabasa ko na, tumututol ka. So, ang clarification ni Brother Wendell ay ganito. No, no, no. Hindi ikaw ang may-ari ng programa. Hindi ikaw ang may-ari ng programa. At ang programang ito ay religious program. Kaya nga maraming nanonood sa amin dahil honest kami sa lahat ng tao eh. Kaya maraming nanonood sa amin dahil honest kami sa lahat ng tao nanonood. Kaya nandito ka, magtanong, kami sasagot. Pag kumontra ka, ikaw naman ang tatanungin for clarification. Kaya with all honesty, kung hindi ka lahi ng sinungaling, sumagot ka for clarification sa mga nanonood ngayon. Ang tanong ni Brother Wendell ay ganito. Sino ang pumili ng 27 books para gawing New Testament? Sagot. Pag hindi siya sasagot, Brajando, ibigay na lang sa iba ang magtanong. O sige. Ano? Pag hindi ka sumagot, lipat kami sa iba. Talibong. Sino nga? Sagot. Wendell Talibong. Sagot ba? Sagot. Sino? Talibong. Sumagot ka. Saang talata? Hindi, Brother Wendell, wag ka munang sumagot, Brother Wendell, hanggat hindi niya sinasagot tanong mo. Wag ka munang sumagot, Brother Wendell, hanggat hindi niya sinasagot ang tanong mo. Brajando. Yes. Ibigay na lang sa iba, Brajando. Wala namang iba naka-raise hand. Meron ba? Wala, si Aljan lang yan. Oh. Oy, Aljan. Wala tayong makuha sa taong to. I-co-host na natin to, no? Edwin X. Aguilar, eto. Hindi ko pa sasagutin si Wendell hanggat hindi mo binibigay ang clarification. Sino ang pumili ng 27 books para gawing New Testament? Sino? Sagot. Ha? Bakit niyo binaliktad? Yung tanong ko. Kasi kumukontra ka. Ako ang nagtatanong. Yes, nagtatanong ka, sumasagot kami. Pag kumontra ka, babaliktad talaga ang sitwasyon. Yes, dahil Brajando, sabi niya, hindi ang simbahang Katoliko. Yun Yes. ang pag mabasa niya umano. Kaya, tinanong natin ngayon, dahil hindi ang simbahang Katoliko, merong 27 books ang New Testament. Sino ang nagpili niyan? Sino ang nagpili ng 27 books of the New Testament? Pag hindi mo to, pag ito'y iniiwasan mo, Edwin X. Aguilar, nakikita talaga na kami ang gumawa. Pag ito'y iniwasan mo to, kaya sagutin mo ng tama. Sino ang pumili ng 27 books para gawing New Testament? Sagot. Saang talata sa Biblia? Ay, nako, hindi talaga marunong. Na nag-utos Hindi talaga ang Diyos. marunong. Hindi talaga marunong si Edwin X. Aguilar. Brajando. Wala na. Parang takot talaga siyang sasagot. Palitan ko na lang yung tanong ko dahil sabi niya hindi talaga ang Catholic Church. Itong tanong, sino ang nagtawag na itong aklat na ito ay tatawaging Bible? Ayun. Sige, Edwin X. Sino ang nagtawag ng aklat na ito tatawaging Bible? Jando. Sino? Nakinig kayo sa akin, Jando. Sino? Ha? Sino? Sa baliktad naman yata. Sino Kayo naman nga? nagtanong sa akin, ba't ako magtanong? Yes, kasi Sino? kumukontra ka sa aming Ang sagot. magtatanong. Kasi kumukontra ka sa aming sagot, kaya ka tinatanong. Bakit? Hindi kayo nakasagot sa Ulitin tanong ko, ko. Brajando. Ulitin ko. Ay. Walang Sino? alam. Yung programa ninyo, ha? Sino ang nagtawag? Yung programa ninyo, Brajando, sino ang nagtawag na ang aklat na ito ay tatawaging New and Old Testament Bible? Sino ang nagtawag ng aklat na ito tatawaging New and Old Testament Bible?
Jando. Sino bro? Makinig Sino kayo sa bro? akin, Dando. Talibong, Magbigay ka makinig ng kayo. pangalan bro. Sino? Makinig kayo. Sino? Makinig kayo sa akin. Wala to. Eto ha. Edwin X, ipapaalam ko sa iyo ang patakaran ng punto por punto. Dahil wala ka palang alam sa programang ito, ano? Ang punto por punto ay isang religious program. Kami tumatanggap ng katanungan. Marami nang pumasok dito at nakipagtalakayan. Ito ang rules namin, Edwin X. Pag kami sumagot, tapos kumontra ka, tutol ka sa sagot namin, kami ang magtatanong sa'yo. Huwag kang umiwas, sabihin mo, dapat ako lang ang tagatanong, hindi ganyan dito. Dito kapag kumontra ka dito sa aming sagot, ikaw ang tatanungin for clarification. Kaya huwag kang umiwas. Yes, Brother Windel? May nakiusap na dito sa comment na please itigil na yan, sayang ang oras. Iyon, lumabas na rin. Kaya dahil wala tayong makukuwang matino kay Edwin X Aguilar, kasi kukontra-kontra siya. Tatanong siya, sasagot tayo, oh yes, Katolikong may-ari, Katolikong gumawa, kukontra siya, hanapan ng ebidensya, wala namang may pakita. Sasabihin niya, hindi ako pwedeng tanongin dahil ako ang dapat magtanong. Hindi ganyan sa punto por punto, bro. Pasensya ka na ha. Hindi ganyan ang sa punto por punto. Sa punto por punto, once kumontra ka sa aming sagot, obliged kang sumagot pag kami ang nagtanong for clarification sa mga nanonood. At the more na umiiwas ka sa aming tanong, the more nakikita ang pagkabutata mo. Pasensya ka na talaga. Dahil, eto ha, Katoliko ang nag-compile. Pag kumontra ka, magbigay ka ng pangalan sino nag-compile. Katoliko ang nagpili ng 27 books as New Testament. Pag kumontra ka, magbigay ako sino nagpili. Katoliko naglagay ng chapter. Pag kumontra ka, pili ka, sumagot ka kung sino naglagay. Katoliko naglagay ng verses. Pag kumontra ka, magbigay ka ng kung sino naglagay ng verses. Hindi yung kukontra ka, tapos kami hihingi na clarification para sa mga viewers, umiiwas ka. Hindi ganyan po ito. Ang dami nang pumasok ito para magipagtalakayan. Ano? Bro Janlo. Yes, Brother Aljan. Bro, tanongin mo nga bro kung anong sekta ng kapatid nating Edwin Aguilar. Ay, Sabadista. Sabi niya, Sabadista pala. at saka ito, sabi niya, daw, sa Genesis pa daw, may Seventh-day Adventist na. Ala, totoo ba yun? Parinig natin si Johnson Amican. Totoo ba ang sinasabi niya na parinig natin si Johnson Amican na yung kanilang tagapangaral? Kung turo ba ng SDA na Genesis pa lang may Seventh-day Adventist na. Ito yung sinasabi ng kanilang ng kanilang preacher. Saan si Johnson Amican? Johnson Amican, Seventh-day Adventist preacher. Ha? Ito sabi ni Johnson Amican, parinig natin. Ito, parinig ko. Ito sabi ni Johnson Amican. Mula sa 0917-839-9322, kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? At anong pagkakaiba niya sa Adventist? Magandang tanong to ha. Di ba si Ellen G. White nagtayo ng simbahan na ito? 863. Ito, unang-una, Brother Johnson. Doon sa una muna. Gusto kong unahin yung bandang huli kasi para makita natin yung kabuuan sige. sagutan. Okay. Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Ayan. Hindi ho siya lang ang nagtayo nito, kundi siya po ay isa sa tagapagtatag ng samahan pong ito. Ayan ha, maliwanag yun ha. Si Ellen G. White ay isa sa mga tagapagtatag. Hindi siya nakasumpong. Kasi kay Chris Bacalares, ang meaning ng founder nakasumpong. Siya ay tagapagtatag. Based dito, tuloy. Sama po sina James White, si Joseph Bates at meron pa pong iba, Brother Johnson. Ngayon, kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? Ang organization, Brother Johnson, ito po ay naitala noong 1863. Okay, noong 1863. But prior to that, ay meron ng mga grupo or may mga
may mga nagsasama-sama na tayong mga kapatid para magsamba. Oo, movement na tinatawag. At yun nga ang maganda doon sa tanong kasi tinanong niya anong pagkakaiba ng Seventh Adventist at ng Adventist. Kasi bago yung 1863, meron ng Adventist. Adventist. Pero walang Seventh Adventist. Yun. Meron ng Adventist pero walang Seventh-day Adventist. Sabi niya, Genesis 2:3 daw. Hoy, anong Genesis pinagsasabi mo? Ato sabi ng preacher nyo, before 1863, wala pang Seventh-day Adventist. Tuloy. Kaya maganda na nalilinaw rin yan. Kasi sa history, ang grupo ni William Miller, Pastor, ay tinawag na Adventist. Advent movement. Kaya, ang akala naman ng iba, porket mayroong Advent, Seventh Adventist na. So hindi po. Ang Seventh Adventist ay noong 1863. Ayun! Ang Seventh-day Adventist ay noon lang 1863. Tapos sasabihin mo, Genesis 2:3? Oy, ano nangyari sa'yo? Wala tong panama to. Gamitan tayo ng imahinasyon. Huwag kang mag-imagine dito. Ha? Huwag kang mag-imagine. Ibigay ko naman ngayon kay Ranilo Gabas. Ranilo Gabas, good evening.